So tayo magsimula na po sa ating pag-aaral po sa umaga pong ito. At ang ating pag-aaral ay patungkol po sa ikalabindalawang kabanata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Doon po sa unang kabanata, hanggang sa ikalabing isang kabanata, ipinapaliwanag ni Apostle Paul na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Itong kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, ulay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito pinaliwanag ni Apostle Paul sa mga kabanatang iyon na ang kautusan ni Moises ay hindi ang kaparaanan ng Diyos para ligtas sa mga tao. Kapagkat ang kautusan ni Moises, upang tayo maging matuwid, kinakailangan sumunod at pag magkamali. Gayon din po, sinasabi rin ni Apostle Paul na ang mga hentil, katulad ng mga Hudyo, sila rin po yung maliligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo at wala ng ibang paraan. Piniliwanag din ni Apostle Paul na bagamat ang bansang Israel ay tinakwil ng Diyos bilang kanyang bansa, pero ang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay maaaring makamtan ng sinumang Hudyo na sasampalataya susunod sa Ebanghelyo. Yun ang kanyang paliwanag dun sa unang kabanata hanggang sa ikalabing isang kabanata. Dito po sa kabanatang ito, iba na yung paksa ni Apostle Paul. Hindi na patungkol sa Ebanghelyo, mga kapatid, kundi sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano at ang relasyon natin sa loob ng isang katawan na walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. So, magsimula na po tayo, mga kapatid. Dito po sa Tagalog, dito po sa English. Tingnan po na sa ating wika. Dito po sa Romans chapter 12, verse 1. Ito ay patungkol po sa ating pamumuhay at sa ating kaisipan bilang mga Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasya sa Diyos, nasa ninyong makatwirang paglilingkod. Doon po sa ibang salin, yung siya naman worship natin, hindi po sakto yung salin na yun. Sapagkat hindi lahat ng ating ginagawa ay pagsamba. Ang paglilingkod, ang pagsamba isang paglilingkod, pero hindi lahat ng paglilingkod ay pagsamba. So may mga salin na gano'n, na sa inyong katampatang pagsamba kanya, pero mas tama yung katampatang paglilingkod kanya. So dito sa talatang ito, sinasabi rito ni Apostle Paul, isinasama ko sa inyo, mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Yun po ang sinasabing kahabagan ng Diyos. Mercies of God. Kung makikita natin, ito ang dahilan kung bakit tayo niligtas ng Diyos. Yun po sa Titus chapter 3, dahil sa kaawaan ng Diyos, kanya. Nakikita ng Diyos ang kalunos-lunos sa kalagayan natin kung pababayaan tayo ng Diyos. Kaya dito sa Titus chapter 3, verse 5, basahin po natin. Iniligtas na tayo, hindi dahil sa magawa na ating ginawa sa katwiran, dahil napatunayan po ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ng Moises na hindi natin magagawa yan. Na tayo maging matuloy sa ating sariling paraan, na hindi tayo magkakasala. Alam ng Diyos, hindi natin magagawa yan. Kaya sabi rito, kundi ayon sa kanyang kahabagan o mercy, kaawaan, sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, yung sinasabi rito, sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos. Yung kahabagan ng Diyos, yan ang nagdulot sa Diyos na ibigay ang kanyang biyaya. So, ang pinakapunto ng pagliligtas ng Diyos ay ang kanyang pagmamahal
at kaawaan sa atin. So, galing po sa kaawaan ng Diyos, ginawa niya ang lahat ng mga bagay para tayo ay maligtas kanya. So, yung kayamanan ng kaawaan ng Diyos, actually, ito wala hanggang kaawaan. Ito yung pinakilala niya sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa para ligtas tayo. So, kasama na yung paghahanda ng Diyos sa luwang tipan, sa pagdating ng ating Panginoon, at ang kamatayan ng ating Panginoon sa krus, at ang kanyang muling pagkabuhay na maguli. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Ngayon, sinasabi ni Pablo yun. Alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ibig sabihin, nakita ninyo ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ginawa niya lahat, kaya para tayo ay maligtas. Ngayon, alang-alang doon sa ginawa ng Diyos, ito yung gagawin, ganyan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Alang-alang, nakita ninyo kanya ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para tayo maligtas. Dahil sa mga bagay na yun, kanya, na ginawa ng Diyos, ito ang inyong gagawin, kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. So, ang basis ng ating pagsunod sa Diyos ay dahil siya ay gumawa ng paraan para tayo ligtas. So, yung pagmamahal ng Diyos ay susukulihin natin ng pagmamahal. Pero pasinin natin, ang pagmamahal ng Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga kautusan. Basahin natin sa 1 John chapter 4. Ito ang ating mababasa. Chapter 5, nagkamali tayo. Sinasabi dito ng pagmamahal dito po sa verse 2. Dito natin nakikilala na inibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos kanya. Sapagkat itong pag-ibig sa Diyos, natin to pa rin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, pinakita niya pagmamahal sa atin. So, ipapakita rin natin ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utosan. Kaya ibibigay natin ang ating lahat ng kapangyarihan sa ating mga kamay sa pagsunod sa Diyos. Ano sinasabi ni Apostle Paul kanina? So, ano mga bagay na sinasabi niya na dapat nating gawin? Sabi rito na ilagak natin ang ating mga katawan na isang ahing buhay. Pasinin natin, nung tayo piligtas ng Panginoon, tayo binili ng Panginoon. Tayo tinubos niya Yung kamatayan niya ang nagtubos sa atin. So ngayon, hindi na natin pag-aari ng ating mga sarili, kundi pag-aari na tayo ng Panginoon. Ganyan. Yun ang sinasabi niya. So, basahin natin. Dito sa unang Korinto, chapter 6, verse 19. Ito po yung bagong Biblia. Halos lahat po ng ating Tagalog Bible ay yung bagong ang Biblia. Ano po? O hindi mo inyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo hindi na sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't latinin ninyo ng inyong katawan ang Diyos sa inyo. So, pasinin niyo yung sinabi rito sa verse 19, at kayo hindi na sa inyong sarili kanya. Kayo sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ano yung halaga na yun? Yan ang kamatayan ng ating Panginoon. So dahil tayo tinubos ng Panginoon, hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Kumbaga, kung kayo po ay familiar sa pagtubos, pagkain sasangala kayo, pag para makuha mo yung sinangla, babayaran mo. Ikaw mismo magbabayad. Para makuha mo muli yung sinangla mo. Pag hindi mo siya nakuha at tinubos ng iba, o pag-aaral ng iba yun. Yan ang nangyari sa atin. Tayo nagkasala sa Diyos, hindi natin natubos ang ating mga sarili. So, tinubos tayo ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi na natin pag-aari ang ating mga sarili dahil tinubos tayo ng Panginoon. So, yun ang sinasabi sa atin. Kaya sabi rito sa verse 20, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya, sabihin, hindi na niyo pag-aari ang sarili niyo. So, anong gagawin niyo kanyo? Kaya tulatiin ninyo ng inyong mga katawan ang Diyos. Ang ginagamit natin sa paglilingkod sa Diyos ay ang ating mga katawan.
Katulad na paumuwi natin sa mundong ito, lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa pamagitan ng ating katawan. E kung wala ang kamay, anong gagawin mo? So ginagamit natin ang ating katawan para lulatiin natin ang Diyos. Ganyan. Yun ang point ni Apostle Paul. Na ang ating mga katawan, hindi na sa ating mga sarili. Ito'y binili na tayo ng Panginoon. Gagamitin natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Diyos na siyang may-ari ng ating katawan. Ganyan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya sabi, living sacrifice. May nagsasabi na wala namang iniaahin na patay. Wala nga. Yung mga pag-aay sa Old Testament, sila'y buhay. Pero sila'y papatay. Kasi hindi ka magbibigay sa Old Testament ng isang hayop na patay at iaay mo sa Diyos. Hindi. Siya'y buhay, papatayin mo. Kanya. So kaya tayo rin ay gano'n. Tayo mga buhay na ahin. Ganyan. Papatayin mo yung hayop para maayahin mo sa Diyos. So, dito pa sinasabi dito, tayo buhay na ahin. Ganon din. Pamaya, mapaliwanag po natin. So, ginagamit na lang ating katawan para sa katwiran sa Panginoon. Ganyan. Tayo naging alipin ng katwiran. Dito sa Romans chapter 6 verse 13, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. Kundi handog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Dahil tayo patay na dahil sa ating mga kasalanan. Tayo binuhay na maguli ng Panginoon o tayo na bautismuhan. So yun ang ating kalagayan. At ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging magwid tungo sa Diyos. So in other words, itong hayop na ito, na isang tupa, so isang hayop, papatayin mo yan at iyahin mo sa Diyos. So sa atin din gano'n, may pinapatay natin ang lahat ng mga dating mga bagay na ating ginagawa. Pinapatay natin yun. At ipinapalit natin ang katwiran ng Diyos. Yun ang ating sinusunod. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Tayo po isang ahing buhay kanya. So, meron tayong inihandog natin ng ating katawan at may mga bagay na ating pinapatay. Hindi na natin gagawin dahil tayo po ay nabusyon ng Panginoon. So, iniahay po rin, sabi niya, banal, katanggap-tanggap sa Diyos na inyong katampatang paglilingkod. Ang ating katawan ay patay sa kasalanan. Ganyan. Dito sa Romans chapter 8 verse 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na muli sa kay Jesus ay nananatili sa inyo. Hindi siya nananatili in a literal sense. Wala naman sa ating katawan ng Espiritu Santo. Siya'y nananatili sa ating kaisipan. Ibig sabihin, kung nananatili sa ating kaisipan ng mga bagay na tinutulong ng Espiritu Santo kanya, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay, ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naninirahan sa inyo. So, pasapanatayan tayo hiwalay sa Diyos. Ngayon, sa pamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Espiritu Santo, pinapatay natin ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Ganyan. Ang gagawin natin sa ating katawan. So, the body sin, dead in sin. Ganyan. Sa mga Grego, yung salitang banal, holy, ang ibig nilang sabihin, iniaalay mo ang iyong sarili sa Diyos. Sa kailang mga Diyos-Diyosan. Yun ang kailang sinasabing banal. So, iniaalay nila kailang mga sarili sa kailang mga Diyos-Diyosan. Yun ang idea ng mga Grego sa salitang banal. Yung pong maling kaisipan sa salitang banal, ito'y nakamtan natin sa pamagitan ng mga nakagisa nating pananampalataya, yung mga Roman Catholics. Na yung banal, yung saint kanila, ito yung taong namuhay na hindi nagkamali. Wala namang taong gano'n. Maliban lang ang ating Panginoon. Kung sasabihin natin yun, tayo magiging sinungaling. At magiging sinungaling din ng Diyos. So, nagsabi sa atin na lahat ay nagkasala nga at tinakabot sa kalalatian ng Diyos. So, pag ito ini-apply ng Espiritu Santo sa atin, ang ibig sabihin, ang ating mga katawan ay po inaahin. So, ito inaalay natin sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Hindi po, nagkabalik-balik na po yung bodies, naging widows.
Ginagamit natin ang ating katawan bilang instrumento ng katuwiran. Ganyan. Yan ang sinasabi ng Apostle Paul. Ang ating espiritu, tayo, ginagamit na natin ng ating katawan. Yun ang ginagawa natin para maglingkod sa Diyos, para sumamba sa Diyos. At ito yung ating katampatang paglilingkod. Ganyan. Yun po, mapamahikita natin yan sa ating pagsamba. Yun sa John chapter 4. Tingnan natin. Sa John chapter 4, ginagamit natin ang ating katawan sa pagsamba. Ginagamit ng ating espiritu kanya. Basahin natin. Sa 23 hanggang 24, ito ang ating mababasa. Subalit dumarating ang oras, at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahalap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu, katulad natin. Nung tayo lalangin ng Diyos sa Kanyang larawan, tayo na Espiritu. Yun ang kamukha natin sa Diyos. Ang Diyos malalaman sa physical na katawan. Sa isang Espiritu. So nalalangin niya yung tao, ang tao rin may Espiritu kanya na may katawan. So sa ating pagsamba, ito yung sa Espiritu at sa katotohanan, may sabihin, no? Yung Espiritu, tayo. Ikaw yun. Ano yung katawan? Ginagamit mo yung katawan, kanya, upang sumamba sa Diyos. So lahat ng mga bagay nating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? So yung ginagamit natin ating katawan para sundin natin ang kalooban ng Diyos sa pagsamba. Yun ang isip sabihin ng Panginoon. Ang pagsamba, hindi siya patay na pagsamba. Umaawit ka lang, pero umaawit ka lang. Hindi gano'n. Ang umaawit ay tayo. Tandaan natin yun. Ginagamit na natin nating bibig para tayo maawit. Pero ang umaawit ay tayo, hindi yung bibig. Pagka kayo maawit sa pamagitan lang ng bibig, hindi ka sumasamba sa Diyos. Ikaw mismo yung umaawit. So pag ikay umaawit, naunawaan mo, inaawit mo, ito yung paglilingkod sa Diyos. Kung ginagawa ito yung bibig, ganyan. So yun makikita natin dito na sinasabing banal. Ginagamit na natin ang ating mga sarili sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga Grego, sa mga Diyos-Diyosan. Naggamitin ito ng Espiritu Santo para tumukoy sa atin. Ito yung sa pagsamba sa tunay na Diyos na makikita natin. Ngayon, sabi sa verse 2, huwag tayo magsiayon, ganyan. Ito ay isang critical na bahagi ng pamumuhay natin sa mundong ito. Lalo na sa modernong panahon na maraming pagbabago. Kung kayo po ay nagkaedad na, tulad ko, mula lang ikay bata, hanggang sa edad natin ngayon, makita mo maraming pagbabago. Yung iba sa kabutihan, karamihan sa kasamaan. Yun ang sanglibutan. Ang sanglibutan, hindi siya nagbabago ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagbabago doon. Siya nagbabago ayon sa kalooban ng tao. So dito po basahin na sa ating wika. Huwag niyong tularan ang sanglibutang ito ngayon. Kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So sabi rito, huwag tayong makiayon sa sanglibutang ito. Ang salitang sanglibutan, maraming kahulugan. Halimbawa sa John chapter 3 verse 16, at ngayon na lamang pagsita ng Diyos sa sanglibutan, ganyan. Ang tinutukoy doon ay yung mga tao. Yan ang sanglibutan. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon, gayon ang kalooban ng sanglibutan. Dito sa pagkakataon na ito, ang tinutukoy ni Apostle Paul, yung masasamang bagay ng sanglibutan. Yan ang sinasabi niya. Hindi siya tumutukoy sa mga tao. Ito tumutukoy sa masasamang mga bagay ng sanglibutan. Hindi lahat ng sanglibutan ay masama. Hindi natutukoy yun. Sa may mga bagay sa sanglibutan na ito na mabuti. Kaya lang, ang sinasabi ni Pablo, huwag tayong makiayon sa sanglibutan kapag ito ay lumalaban sa kalooban ng Diyos. So kung ang kalooban ng sanglibutan ay katulad ng kalooban ng Diyos, walang problema yun.
Pero ang kalooban ng sanglibutan ay lumalabag sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Pablo, huwag kayo magsiayon kanya. Isang particular na halimbawa na practical at maintindihan natin, pagdadamit. Ang kaisipan ng Diyos, lalo sa mga kababaihan, tayo magdamit na may kahindinan kanya. Ano sabi ng sanglibutan? Kung meron ka nga, ilabas mo kanya. Hindi sila nagdadamit. Di ba? As short as possible, at konting damit as possible. Yun yung sanglibutan. Huwag tayo, huwag nating tularan nyo. Tularan natin sinasabi ng Diyos tungkol sa pagtatamid. Ito problema dyan. Ang sanglibutan ay isang influence. Siyempre, andito tayo sanglibutan. So kung yun lang nakikita mo, sooner or later, maging ganun ka. Siyempre, yun lang nakikita mo eh. Katulad ng unang panahon, nagtataka tayo bakit ang mga bata ngayon napakagastos. Jollibee, McDo, wala namang may McDo at Jollibee ngayon eh. Nung kami maliit, walang McDo, walang Jollibee. So wala kang inihingi gano'n. Hindi mo inihingi yun. Wala namang gano'n eh. Pero ngayon, meron Jollibee, meron McDonald's, na-influensya yung mga bata, di ba? Kasi nakikita nila yun eh. Nung tamantalang tayo bata, wala tayo nakikita gano'n. So di tayo humingi ng gano'n, di ba natin alam yun? So dahil na nakikita ng mga bata, ayun ang gagayahin nila. Ngayon, kung hindi natin alam ang ating Biblia, yan ang mangyayari sa atin. Kasi yung nakikita lang natin ay yung sanglibutan. Hindi na nakikita yung sinasabi ng Diyos. Yun ang nangyari sa bansang Israel. Bagamat sila pinagkatiwalaan ng kautusan ng Diyos, hindi nila alam ang kautusan ng Diyos. So nagtatag sila ng kailang sariling katuwiran, ganyan. So ito po ang mahalaga, bakit pinag-aaralan natin ang Biblia. Para nga ating magiging batayan ay ang Biblia. Kaya pagka ginagaya na nakikita natin palagi siyang libutan, yun lang nakikita mo, at ginagaya mo siya, later on, yan ang magiging batayan mo. Magiging batayan mo yung siyang libutan. Sa iyong pagsasalita at sa iyong ginagawa. Eh, siyempre. Pero kung nakikita mo yung sinasabi ng Biblia, magkakaroon ka ng contrast. Itong sinasabi ng siyang libutan, itong sinasabi ng Diyos. Ay dito sa sinasabi ni Pablo, huwag tayo makiayon sa sinasabi ng siyang libutan. Makiayon tayo sa sinasabi ng Diyos. Kanya. Yun ang sinasabi niya. So, hindi ang isang libutan lang ay magiging batayan. Ang magiging batayan natin ang salita ng Diyos. Yun ang ating guide. Wala tayong pakialam kung sa pagsunod ng Biblia, maging iba tayo, o maging katulad natin, wala tayong pakialam doon. Ang ating pinakikilaman kung ano sinasabi ng Biblia. Siya nahihiya tayo, para tayo nahihiba nga mo. Eh, so what kung nahihiba ka? Ang sinusunod natin ay salita ng Diyos. Dito sa awit, 119:105. Ito isang magandang komentary na sinasabi ni Apostle Paul sa mga bagay dapat nating sundin at gayahin ngayon. Basahin natin. Sa awit, 119:105. Ganyan. Ito pinamahabang awit sa buong Old Testament. At ito'y patungkol sa salita ng Diyos. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at iliwanag sa landas ko kanya. In other words, yan ang ating guide at mapa sa ating sarili ang salita ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, huwag tayong umayon sa libutan ito. So ito ay matter of judgment. Dasa sa iyo. Kung hindi ka nag-aaral ng Biblia, later na may katulad nila sa libutan. Pero kung nag-aaral tayo sa Biblia, makikita natin yan. Dito sa 1 Peter chapter 1, verse 14 at verse 15, tulad ng mga masunuring mga anak kanya. Tingnan po ninyo kung ano yung anak sa English. Alagay niya, children, ganyan. Na-observe ko yun sa salita ng Diyos. Pagka ang emphasis na nagsulat ay ang pagsunod, ang ginagamit ng salita ay children, ganyan. Dahil ang mga balit na bata ay masunurin. Nagiging pasaway lang tayo pag nagkakaroon na tayo ng sariling kaisipan. Nagiging pasaway ka na, nagkakaroon ka ng sarili mo paninindigan, tama at mali. Pero kay bata, sumusunod ka lang. Ganyan. Tulad sa mga masunuring mga bata, huwag kayong gumaya
sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Dahil di pa nyo alam kanyang salita nyo. Sa halip, yamang banal ang sa inyo tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Huwag tayong umayon sa kalibutan ito ngayon. Paano natin gagawin nyo? Alam nyo, sa ating sarili, meron tayong dalawang bahaging mahalaga. Ang ating utak, ang ating kaisipan. Magkaiba yung dalawa na, hindi sila pareho. Ang utak natin, ang kumokontrol sa ating katawan. Kaya pag nag-stroke ka, at may tinamaan sa bahagi ng utak, yung kinokontrol ng bahagi na hindi mo na magagamit. Diba, yung nanay namin, stroke, tapos tatamaan ang kanang bahagi ng kanyang utak, so yung kalawang bahagi ng kanyang katawan, hindi niya magamit masyado. Walang problema sa kanyang katawan. Ang may problema yung kanyang utak. Pero ang ating isip, tingnan yung ginamit na salita, mind, ganyan, hindi brain. Ang mind ay pag-iisip. Walang kaugnayan sa utak. Bakit ganyan? Pag namatay ang tao, meron pa rin siyang pag-iisip. Pero wala na siyang utak. Magkaiba yung dalawa. Pag tayo buhay, ginagamit ng ating isip ang ating utak. Tama yun. Pero pag namatay ka na, wala ka ng utak, meron ka pa rin kaisipan. So dito sa sinasabi, the renewing of your mind. Sabi niya, pareho lang yung dalawa, hindi sila pareho. Pag di-observe niyo yung dalawa, hindi sila pareho. Yung glow niya, orange yun, yellow, di ba? May change. Yan ang point ng dalawa. Pag sinabing transform, yun ay galing sa salitang, merong S po yan, wala. Yun ay galing sa salitang trans, change. Yung form, anyo. So may pagbabago niya sa inyo. Transform. Nung kayo maliit, yung mga TV noon, 110 volts. So bumili nga yung mga magulang na isang transformer na remote, ano yan, pwede kang pumili. 120, 220, 300 volts, kanya. Hindi pa alam ni Raul at saka ni Malayo, no? Wala pa sila eh. Eh kami, mga lilikot na bata, nilagay na sa 300 volts. So, sumabog yung TV. Kasi dapat 220 volts lang siya eh. Bisa pinapalitan niya yung volts, ibig sabihin transformer. So, yung pag-transform, tayo nagbabago kanya. Ito rin po ang salita na ginamit sa ating Panginoon sa Matthew 17 verse 2. Nagbago ang anyo kanya. Transform. Transfiguration kanya. So, dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Dito natin makikita ang pagkakaiba ng ating katawan sa ating sarili. Yun po mga scientists na sinasabi nila habang tumatagal ang panahon, nagbabago ang isang bagay sa mabuting paraan. Mali yun. Lahat ng mga bagay, pag sila'y tumatagal, sila'y nasisira. Isipin niyo ang ating building. Kung pababayaan mo ito, hindi naman siya magbabago at magiging mabuti. Masisira siya. Kaya nga nagkatulo-tulo yung opisina sa kabila. Di totoo yun. Ang kalakaran ng sanglibutan, habang tumatagal ang isang bagay, dito'y nabubulong. Dito niya sa 2 Corinthians 4:16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Bakit? Bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulong. Kung kayo po ay gusto niyo mag-experiment, kaya lang tulad sa atin. Mag-collect kayo ng litrato niyo, wala lang sanggol kayo, nung balik kayo bata, teenager, nag-asawa ka, hanggang sa edad mo ngayon. Makikita mo ang pagbabago mo. Kaya obviously, yung bandang huli, hindi mo na gusto tingnan. Kasi pumapakit ang itsura mo. Wala na yung dati mong itsura nung kay kabataan. Yan ang totoo sinasabi ni Pablo. Ang ating physical na pagkatao, nabubulugan niya. Natatagal ang ipin mo, umihina ang dilig mo, lumalabang mata mo. Ganun ang tao. Pero sa kabilang banda, ang iyong sarili ay nagbabago sa mabuting bagay. Hindi siya namubulok. Ang aming paloob na pagkatao ay binabago sa araw. So it's being renewed, kanya. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ginabago ka niya.
Araw-araw. So, kaya nga sinasabi ni Pablo, huwag tayong panginahan ng loob. Pag nagsalamin ka, araw-araw, pumapangit ka. Pero yung panloob ng pagkatao, hopefully, ito yung nagbinabago ng salita ng Diyos. So, opposite yung dalawa. Yung physical, lahat ng physical, habang tumatagal, nabubulok yan. Whether we like it or not, nabubulok yan. Sasakyan man yan, bahay man yan, katawan natin yan, nabubulok yan. Kailangan mo siyang i-maintain para hindi mabulok. Pero yung ating paloob ng pagkatao, hindi nabubulok yan. Kanya, nagbabago araw-araw kung tayo sumusunod sa salita ng Diyos. So, ang ating pagbabago ay ang ating kaisipan. Ang ating kaisipan ang kumokontrol sa ating sarili. Ang ating utak ang kumokontrol sa ating katawan. Magkaiba yun. Kaya yung mga taong nasisira ng bait, kanya, wala lang problema utak nila. Kaya kailangan kuryente lang yung mga yon para magising. Hindi matatakot sila, kinukuryente sila. Ayaw na nila sa lugar na yun, kaya kinukuryente sila. Magbabago sila pag gano'n. So yun ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul. Ikatlo. Meron po tayo panahon. Romans chapter 12 verse 3. Ano po? Basahin natin sa ating wika. Gusto niyo basahin sa English, nasa PowerPoint. Ano po? Ito basahin natin. Verse 3. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na binigay sa akin, na ang bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili na higit kaysa nararapat niyang isipin. Kundi mag-isip na may katinuan ay sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. Dito marami bagay nating iniisip. At sinasabi ni Apostle Paul, bisa tayo ay nahigit sa iba. Bakit siya ganon? Baka ganito. Bakit siya mayaman, ako'y mahirap? Kaya natin. Bakit siya mataas, ako'y pagdat? Iba-ibang binigay sa atin ng Diyos. In other words, an expectation ng Diyos sa atin ay naayon sa binigay sa atin ng Diyos. Kasi ito, ang biyaya na binigay kay Apostle Paul, siya maging isang apostol. So, kailangan niyang kapanan ang kanyang biyayang ibinigay sa kanya bilang apostol kanya, na hindi binigay sa atin. So, in other words, wala tayong obligasyon na katulad ni Apostle Paul, sapagkat ang biyaya na binigay sa kanya ay siya maging apostol. O sinasabi ni Pablo, hindi siya dapat humigit na isipin na higit bilang lingkod ng Panginoon. Ganyan. Kinakailangan lang niyang gawin ang biyaya na binigay sa kanya. Sabi po natin. Ngunit sa ibang bahagi, sa 15:15 ng Romans, ngunit sa ibang bahagi, sinulatan ko kayong may katapangan bilang pag-aalala sa inyo. Dahil sa biyayang sa akin ay binigay ng Diyos. Bahagi yan ang obligasyon ni Apostle Paul. Ganyan. Misang kaya sinusuway ko kayo na may katapangan. Ganyan. Bahagi yun ang biyayang binigay sa akin, sabi ni Apostle Paul. Pero ibig sabihin, hindi naman niya inaabuso yun. Kinakailangan siyang manatili na ayon sa biyayang binigay sa kanya ng Diyos. Ganyan. Tignan pa natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin, ganyan. Natulad sa isang matalinong tagapagtayo. So sa isang bahagi ng biyaya ng binigay sa kanya bilang apostol, na siya magtayo kanya, magsimula. Inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao pagtatayo sa ibabaw nito. So ako ay nagtatayo kanya. Pero hindi ko umihigit doon sa dapat kong itayo. Ang itinatayo ko ayon lamang sa pinagsasaligan, yan ang ating Panginoon. So dito, makita natin ng idea, kahit basahin natin Ephesians 3:7, ang sinasabi ni Apostle Paul, sinasabi ko sa inyo ito kanya, dahil ito'y bahagi ng biyayang binigay sa akin. Kailangan ko yung palalahanin kanya at sabihin sa inyo. At ito rin po isang bagay na ginagawa ni Apostle Paul. Hindi siya umihigit doon sa biyayang ibinigay sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, hindi niya tinitingnan sa sarili niya na parabagang napakahalaga para sambahin siya ng tao. Hindi ganoon ang pagtingin niya. Ang pagtingin niya, ako'y naglilingkod ay sa biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos. Na iba naman sa ibang mga Kristiyano, yung sinasabi niya. So ito yung warning. Halimbawa, doon sa mga bangaral, kailangan wag silang
lumampas doon. Hindi sila pwedeng humigit sa ating Panginoon. Kailangan lang isipin na sila yung mga lingkod lamang ng Diyos. At sa pamagitan nila ang Ebanghelyo, ipinangaral. Yun lang. Besides that, alala silang kahalagahan. Hindi natin kailangan sambahin. Hindi natin silang ilagay sa pedestal. Bawal yun. Hindi sila lingkod lamang ng Diyos. Bakit natin ginamit yung halimbawa ng mga ngaral? Dahil meron silang tendency na lumampas. Dahil ginabasahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 3, 4-8. Sapagkat kapag sinasabi ng isa ako'y kay Pablo at ang iba ako kay Apollos, hindi ba kayo mga tao kanya? In other words, hindi kayo mga Kristiyano pag ganun ang pag-isip nyo. Sapagkat kapag sinasabi ng isa ako kay Pablo at ang iba ako kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? Ano nga ba si Apollos at ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayon sa tinakda ng Panginoon sa bawat isa kanya. Si Apostle Paul, siya magaling sa pagtatayo kanya. Si Apollos, siya magaling sa pagdidilig kanya. So in other words, pag nagsimula si Pablo, sumusunod si Apollos. Yun ang sinasabi niya. Ako nagtanim, si Apollos nagdilig. So ibang gawain nila. Sino nagbibigay ng paglago? Ang Diyos ang nagpapalago. So pag nagtatanim tayo ng halaman, pinilig mo siya, tumubo. Hindi ko nagpalago, no. Ang Diyos. Siya nagpapalago ng halaman mo. Dahil siya nagbigay ng kautusan o ng kalikasan. So kahit na dinilig mo yan, kung di papalago hindi nilalago yan. So tayo makasala sa Diyos, yung tutusin. Kabilasan na natin. Sapagkat kapag sinasabi ng isa kay Pablo, at ang iba ko kay Apollos, hindi ba kayo mga tao? Yun ang sinasabi niya. So ang ating magiging gantimpala ay sa verse 8. Ngayon na nagtatanim at nagdidilig ang isa, sabihin, pareho lang silang mahalaga, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Yung upa po ay ganti. Yung ating magiging gantimpala pagdating ng ating Panginoon, makita natin. So sabi rito, mag-isip tayo may katinoan. Yan ang ibig siya ng sober. Pagka ang tao ay lasing, alasa sa katinoan. Hindi siya sober. Pag kayo nagmamaneho kayo at kayo nakainom ng alak, iba yung pagtingin mo sa kalsada. Iba rin ang judgment mo. Wala ka sa katinoan. Kaya most probably kayo mababangga. Kung sabi rito, tayo mag-isip ng may katinoan. Yung tamang pag-iisip sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa niya. Siya kayo ang isip na matino. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Huwag siya mag-isip sa kanyang sarili na higit sa nagsulat. Kailangan tayo sumunod sa nagsulat sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwede lumampas doon. At hindi mo rin pwede sabihin na ikaw lamang magaling o pa ikaw lamang sundin. Hindi rin pwede yun. Hindi, bawal din yung kasalanan nyo, kapatid. At hindi natin, ibalik rin din natin, masama rin. Kung minsan wala tayong confidence sa ating sarili bilang mga Christian, bawal, masama din yun. Dahil ang ating confidence, hindi nagagaling sa ating sarili. Hindi nagagaling sa Diyos. Pag kayo nababasa mo ang salita ng Diyos, siya nagbibigay sa iyo ng confidence na sumundin mo kanyang sinasabi, o ipangaral mo sinasabi ng Diyos. So, yun ang makikita nating mag-isip tayo na may katinuan. In general, tayo lingkod lang ng Diyos. Yung sabihin, naglilingkod tayo sa Diyos. Kung kayo maaaral, kayo naglilingkod sa Diyos. Kung hindi ka maaaral, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. Kung kayo isang elder, kayo naglilingkod sa Diyos. Kung ikaw diakono, naglilingkod sa Diyos. Kung hindi ka elder, hindi ka diakono, naglilingkod ka pa rin sa Diyos. So, yun ang sinasabi rito. Huwag tayong mag-isip ng mas mataas kaysa nararapat kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Mag-isip lang tayo ng sakto. Bilang, ito pong bahagi ito, ano ibig sabihin yan? Sabi nito, each one a measure of faith. Ang sinasabi ng mga dalubhasa, ang pananampalataya na ipinahayag ng Diyos o yung mga bagay na dapat nating paniwalaan. Yan ang measurement instrument. Ganyan. Doon mo sinusukat
ang iyong sarili. Kaya ngayon huwag kang mag-isip ng nararapat kaysa sa higit sa nararapat. Dapat anong pagsukat mo sa sarili mo kanya? Ayon sa salita ng Diyos. Sabihin, paano natin tuwing ang ating sarili? Ito yung naayon sa pinapayag ng salita ng Diyos. So ating personal na pananampalataya ay dapat umaayon sa pananampalatayang ipinayag ng Diyos. So ganito mo ang proseso niya. Merong objective faith kanya. Yun ang ipinayag ng Diyos sa atin. So ano yung pananampalataya? Dapat naayon siya doon sa pinayag ng Diyos sa atin kanya. So yan ang measure ng ating pananampalataya. So hindi tayo dapat lumampas doon. Yung sinasabi ni Apostle Paul. Naayon lang sa pinayag sa atin ng Diyos. Sabi, ito po ang uling talata ng pag-aaral natin. Tayo po ay kaanib sa iglesia. Maraming pagkakataon, ginagamit ni Apostle Paul ang katawan sa relasyon niya sa kanyang ulo bilang relasyon natin sa ating Panginoon. Dito sa bahaging ito ng Romans, sinasabi sa atin na ang iglesia ay parang isang katawan. Basahin natin. Romans chapter 12, verse 4, sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming bahagi at ang mga bahagi ay di magkakatulad ang gawain. Ito yun. Pagka ang katawan mo puro mata, ano mangyayari sa'yo? Kung ang mata, ang iyong katawan puro paa, ano mangyayari sa'yo? Iba-iba ang bahagi ng ating katawan. Pero hindi ibig sabihin na may bahagi mas mahalaga kaysa sa iba. Alam natin, magkapantay lang ang kahalagahan niya. Pero patuloy po natin sa verse 5. Kaya tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga bahagi na sama-sama sa isa't isa kanya. Ito sa English yan. For we have many members in one body, but all the members do not have the same function. Totoo yun. So we, being many, are one body in Christ and individually members of one another. Tayo na po'y kaanib ng bawat isa. Kung titignan natin sa picture ng isang katawan, gano'n na makikita natin. Lahat ng bahagi ay mahalaga. Hindi isang bahagi mas mataas sa ibang bahagi kanya. So gano'n din sa bilang miyembro ng iglesia ng ating Panginoon, lahat tayo ay mahalaga kanya. Iba-ibang ating gawain, iba-ibang ating kahalagaan kanya. Noon sa 3 John verse 9, may isang tao pangalan Diotrephes. Gusto niya sila ang mataas. At sabi ni Apostle John, pagdating ko kanya, pagwiwikahan ko yung si Diotrephes na yan, kanya. Huwag tayong gano'n. Tayo bahagi ng katawan. So gagawin natin ang ating magagawa bilang bahagi ng ating katawan. Ganyan. Pero iba-iba ang ating function, pero pareho lang kahalagaan. Katulad ng katawan, tayo bahagi ng isa't isa. Ibig sabihin, kailangan ng bawat isa, ang bawat isa. Tingnan nyo, ang kamay, kailangan din niya yung paa. Di ba? At yung paa, kailangan din niya yung kamay. Kailangan din yung mata, kailangan din yung paa. Dahil kung hindi, ano magagawa mo? Kaya nagagawa ng katawan, ang ginagawa niya, dahil lahat ng bahagi ng katawan ay nagkakaisa. They are harmonious. Ganyan. Hindi sila naglalaban. Isipin nyo, kung ang katawan natin naglalaban, pupunta yung paa doon sa isa, pupunta yung paa sa kabila, ano gagawin mo? Hindi ka makakalakad. Wala kang magagawa, hindi ibig sabihin. So ito po sinasabi ni Apostle Paul, makakagawa lang kanya ang iglesia ng ating Panginoon kung ginagawa ng bawat isang kanyang gawain at nagkakaisang bawat bahagi kanya. Ito sinasabi niya. Pagka nagkaroon po ng isang bahagi na hindi harmonious sa bahagi ng katawan, magkakagulo tayo. Katulad din ng isang kamay na lumalaban sa kanyang kabilang kamay. Anong gagawin mo? Magkakagulo ka. Hindi mo makontrol ang kaliwa, hindi mo rin makontrol ang kanan. So, anong gagawin mo sa kamay mo? So, kailangan harmonious sila. Magkakaisa ang ginagawa ng bawat isa. Minsan, hindi natin binibigyan pansin. Pero pag nasaktan ng malit na bahagi ng iyong katawan,
Halimbawa, yung ilalaki mo. Imagine wala kang ilalaki. Paano mo bubuhatin yung yung, ano mo bubuhatin mo? Yung balde, paano mo bubuhatin? Hindi mo siya mabubuhat. Wala kang paibot. Hindi mo mabubuhat. Mahihirapan ka. Katulad pag naputol yung ilalaki mo sa paa. Mahirap pa maglahat. Dahil hindi paano mo babalansin yung paa mo. So yun, makikita niya merong pagkakaisa at harmony ang buong katawan. Ganyan. So yun ang sinasabi nito ni Apostle Paul. Dahil susunod na bahagi, yun ang sasabihin niya. Ito po sa bilang panghuli. Ito ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 12. Basahin ko na lang. Sa chapter 12, ano po? Verses 12 to 17. Ginamit niya yung illustrasyon nito sa parehong paraan. Basahin natin. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi, yun ang sabi rin sa Romans, at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamat marami isang katawan, gayon din si Kristo. Sapagkat sa pamagitan ng Espiritu ay binautismon tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo, Grego, mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu kanya. Tayo may isang pananampalataya, isa lang ang nagpainom sa atin. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu, lahat ay pinautos sa isang katawan, at tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi isang bahagi, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. At kung sasata, ay hindi na ako sa katawan, hindi sa kadahilanang ito ay hindi na ito bahagi ng katawan. Kung ang buong katawan ay mata, saan naroon ang pandinig? Kung ang lahat ay pandinig, saan naroon ang pangamoy? So, ibig sabihin, kaya iba-ibang gawain na binigay sa atin ng Panginoon sa loob ng iglesia ay tayo mahalaga. Kung lahat tayo makakangaral, ang gagawin natin, sino makikinig? Walang makakangaral, ano pakinggan mo? So, ibig sabihin, lahat ng bahagi kanya ay mahalaga. So, bilang mga Kristiyano at bahagi ng katawan, kailangan isipin natin kung anong maitutulong natin sa katawan ng Panginoon. Hindi pwedeng isa lang gagalaw, dalawang gagalaw, tatlong gagalaw. Kailangan lahat tayo gumagalaw. At tayo tumutulong sa gawain ng iglesia. So ito po ang ating pag-aaral po sa bangit. Dumating na tayo sa oras.